Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion na reaction itong post ng Masang Pilipino at saka Top Artist Scoop. Pare-pare silang sinasabi. Ito, nanawagan si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa publiko na huwag mawalan ng tiwala at bigyan ng ikalawang pagkakataon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Okay? So, title dito is He Deserves a Second Chance. Ayan. One more chance, tatatantan, one more chance. All we ask to you is one more chance to make it real. Second chance. Di ba? Nabigyan na natin ng second chance ng Marcos family. Mali sila 1986 na they have been demonized for 36 long years. Sinira ng todo ng mga dilawan, Aquino, iba pa diyan, ang pangalang Marcos. So tayo, kapilang ako, tayo na bumoto kay Marcos Jr., yung 31.6. Di ba binigyan na natin ng second chance? Kaya lang, ano ang ginawa ng presidente sa second chance na ibinigay ng 31.6 million sa kanya? Pinangalagaan ba niya ito? Pagkakataon niya na ibangon ang dangal ng Marcos family, na inalipusta, sinira ng 36 long years. But ano ang nangyayari ngayon? Lalong nasisira ang pangalang Marcos. May narinig akong payag ni Senator Amy, sayang, sabi niya. Binigyan na kami ng second chance ng taong bayan, kailang sinayang ng aking kapatid. Yes, sayang, bakit tayo nagkaganito? Bakit sayang. So, panawagan ni Auntie Claire Castro, hindi second chance, third chance. So, meron bang third chance? I don't know sa inyo kung bibigyan nyo ng third chance. Ang akin is magtiis. Hindi ako manawagan na mag-resign. Tuloy lang niya kasi nga talagang binutuhan naman siya ng tambayan 6 years. So, tapos na yung 3 years, halos walang nangyari. Walang nagbago, lalo lang napasama. So for the next remaining 3 years, tiis. Ako, mine. Kasi ang iba talagang galit na eh. May sumisigaw na dyan ng alis ka na, alis. Ako hindi. Napagtiisan ko na siya ng 3 years, talagang kaya ko pang magtiis ng another 3 years. So, tutulong ba ako sa administrasyon? Depende. Sa ipakita niya, kasi itong remaining 3 years, marami pa siyang magagawa kung gustuin niya. Dapat, kung I believe marami pang tao na gustong bigyan siya ng another chance, kailang magpakita muna siya ng totohanang reforma. Example, dito sa flood control allegation na ito, ipakita niya na wala siyang pinagtatakpan. Ano nga yun, yung ICI? Akala natin very urgent na
solusyon niya para masolve itong problema ng corruption, mapanagot ang mga nagnakaw. Lumalabas walang pundo ang ICI. Ano ba yan? So, sabi ni resigned Commissioner Roelio Singson, pinapunta kami ng giyera, wala man kaming armas at bala. Ano ba yan? So, sabi niya, why would I risk my life and family in solving problems of Malacanang? So, dito pa lang, kaya nawawalan ako ng gana na maniwala at magbigay ng second chance. Kasi nga, wala kang makitang totohanang galaw ng administrasyon para panagutin ang mga dapat mapanagot. Another one, yung aligasyon ni Senator Amy Marcos paggamit ng coke at pulburon. Sabi, hindi ko kapatid yan. Will that be enough? Maniniwala ba ang taong bayan na hindi mo kapatid yung nagsalita sa INC rally? Kung bibigyan natin ng second chance ang Marcos administration, ang Pangulo, bakit hindi na lang tanggapin yung pag-testing sa buhok? Kung hindi naman totoo yung aligasyon, patesting mo na para matuldukan na, then mag-move na tayo pag negative. O sige, wala pala, o di ganun, pakulong sina ganito mga mastermind, ikulong, o yan, baka pwede pa second chance. But kung wala, hindi niya gagawin ng mga ganon, edi tiis, tiis na lang ng actually less than 3 years na lang may pag-asa pa ang bayang ito. Bakit? Mayroong VP Sara na naghihintay. Doon ko nakita kay VP Sara ang tunay na leadership, tunay na tapang at malasakit. Una kong believe dito, Mayor Inday Sara pa lang, nung sinuntok niya o sinampal niya yung sheriff, sabi ko, ito ang kailangan nating leader. Ganon ang yung may tapang at malasakit. Itong presidente natin kasi sobrang bait. Kaya kahit tuloy sabihin natin wala siyang kinalaman sa flood control anomaly, yan, niloloko siya ng kanyang mga tauhan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So kung muulan, so luoy gud kay kahimtang ni Lola. So muni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So nakay kauban Lola. So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mao gid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mao ni ang anak nga motabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot ta kayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Matagin mo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.